So, ang sabi daw ng pulis, iligaw na lang daw nila. Niligaw nila ng gano'n na, akala mo pusa. Niligaw, literal na niligaw kasi yung pinagdalhan, bundok, binugbog nila ako. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng isang 26 anyos na lalaki na may epilepsy matapos itong mawala at matagpuan sa isang barangay. Ngunit sa halip na maibalik agad sa kanyang pamilya, dumaan pa ito umano sa pagpapasa-pasa sa iba't ibang otoridad, nakaranas ng pambubugbog at kalaunan ay iniligaw sa isang malayong lugar. Ayon sa pamilya ni Popoy, nawala siya noong Marso 1, kaya't agad nilang hinanap ito sa Pasig at Cainta. Nawala siya is March 1, Sabado. Oras hapon, 4:30 ng hapon. Hindi na siya bumalik. Naggagabi na, wala pa siya, hindi naman siya ganon. Pag ganong oras, dapat nasa bahay na namin siya. At kung lumabas man siya, dyan lang yan sa may kanto namin. Nung time na yon, as in, hindi na talaga siya umuwi, nagdilim na. Nag-ilang oras na, kaya na-aware na kami, hinanap na. Hanggang nagmagdamag, wala pa rin. Ginawa nung kapatid ko na isa, yung si GS nga, pinost po niya yung picture ng kapatid ko. Para matulungan kami kung sino nakakita sa kanya. Noong una, di pa namin alam kung saan. May nagsasabi lang na nakita siya na papunta along may bunga. Naglalakad po siya doon. So sinundan namin yung way na yun. Hanggang sa may nagsabi sa amin na magpatulong kami sa barangay malapit doon. Barangay may bunga. Ayun nga po ginawa ng dalawang kapatid ko na si GS at si Julie. Nagpunta sila ng barangay may bunga para nga po kasi may CCTV daw po kasi doon. So nalocate nga po namin sa CCTV na nandun nga yung kapatid ko naglalakad. Pauwi niya is pabinangunan, lumiko ng Javier Bridge So isa din po ako sa mga katuwang na naghanap kahapon. Bali, nag-start po sila gabi pa lang naghagilap na. Pero kahapon po ng umaga, nagpunta po kami ng barangay Santa Lucia para mag-inform po doon kasi gusto po namin makita sana yung CCTV footage na makita yung bayaw ko kung dumaan po, kung saan parte kung pa Manggahan ba siya or pa Cainta. So ang Santa Lucia hindi po pala nila hawak yon, hawak daw po ng C3 ang CCTV doon. Nagpunta rin kami ng San Andres sa Cainta, pero wala palang CCTV ang San Andres sa kalsada, mga bahay-bahay lang. Napag-alaman nilang may lumabas na social media post na nagsasabing may isang lalaking pinagbibintangang magnanakaw matapos umano itong pumasok sa isang bahay. Nung may nag-share post na sa kanya, nakasamahan ng manugang ko. Doon po namin nakita na yung kapatid namin napunta na pala doon sa barangay Tagpos. Siyempre pinuntahan namin siya doon. Nag-alala na dahil nga may kapansanan siya. May nadali na namin pumunta doon. Bago kasi kami nagpunta ng ng barangay nila at ng police station, dito muna ako nagpa-blatter sa atin bago ako nagpunta doon. Nagpapa-blatter pa nga lang ako sa Pasig police dito sa atin. Umere na yung nakita ng kapatid ko sa barangay nila. So madalian na kami nagpunta doon. Kasi nag-send po sa GC namin yung po nila screenshot ng may nag-post na yung bayaw ko is nasa Tagpos. Kasi po yung post oras pa lang So doon nagmadali na kami, hindi na kami bumalik dito, dumiretso na kami ng Binangunan. Ang sabi nila una, nasa munisipyo daw ng Binangunan. Agad silang nagtungo sa barangay kung saan sinabi umano ng mga opisyal na inendorso na nila ito sa pulisya. Gayunpaman, nang magpunta ang pamilya sa presinto, wala roon ang kanilang kaanak at walang malinaw na pahayag ang barangay kung saang police station o sinong pulis ang tumanggap sa kanya. Siguro sa amin, nasa municipal Binangunan daw yung kapatid ko. So tinanong namin yung police doon, police station doon, yung nakaupo doon na mga pulis, nakadetain doon sa kulungan ng mga lalaki. At ipinakita yung papel na nakalagay ay missing na pagmukha ng kapatid ko. Tinanong ko sa kanila, wala daw kung mukha ng kapatid ko na nandoon. So bumalik kami ng barangay Tagpos, kaya chinat ako ng mga kapatid ko na nandoon sila sa barangay Tagpos. Ayun, pagbalik ko doon, wala din naman po yung mga kapatid ko na yan. Ang nandoon mga kapatid ko na naghahanap. Kaming magkakamag-anak ka nandoon sa paghahanap. Hindi nila maituro sa amin kung nasan si kapatid nga namin na si Popoy. Kung saan nila dinala, hindi nila maituro. Yung pala naman kasi, iniligaw nila. Pero nalaman namin habang nasa biyahe kami kasi magkakakontak po kami. Kasi kalat-kalat po kami. Yung isa nasa Rosario,
nagbablatter, kami nasa kabilang floodway, yung iba bumabiyahe. So nalaman namin na nasa Binangunan daw. Doon na po ang way namin, kasama ko po yung biyanan ko, yung hipag kong isa. Ang way na namin pa Binangunan. So nalaman namin na wala raw sa munisipyo ng Binangunan. Bumalik po sila ng barangay Tagpos kasi ang post po is Tagpos eh. Nagtatanong pa po kami kasi hindi kami aware dun sa lugar, hindi namin nakilala eh. Nakita po nila namin na meron pala. Tapos, yun po, yung tiyahin po namin nakatira doon, nandun na siya sa barangay Tagpos, nakikipag-usap na siya sa mga tanod doon, sa mga officer na nandoon. Expected po namin na andoon po yung bayaw ko, kaso hindi eh, wala po pala doon. Ang paliwanag po nila sa amin is na i-turn over na daw sa pulis ng mga naka-duty na panggabi. So, ang tinatanong po namin sa kanila, saang police station, saang presinto na dala, at sinong pulis ang tumanggap ng endorsement. Yun lang po yung simpleng tanong namin sa kanila. Hindi ho nila yun masagot sa amin. Lagi ho nilang sinasabi, puntahan nyo sa Binangunan, munisipyo. Galing na nga po doon yung tiyahin namin, wala po doon, wala raw na-endorse. Tapos pinapunta ho nila ng compact, yung sasabi ho nilang compact, police station din po yun, ang may hawak naman is Tayuman. Wala din po doon. So sabi namin, paano wala? Kung na-endorse, paano wala? So ang ginawa po nila, pinag-intay nila kami doon sa mga naka-duty na panggabi kasi sila lang daw po ang makakasagot sa amin. So nag-antay po kami, nag-antay. Ang tagal ho namin nag-antay hanggang tumawag na po sila sa kapitan nila. Yung dumating po mga tanghali dumating yung 3 lalaki na mga tanod daw po yun, mga nila doon, kasama nila, pati po yung complainant kasama, pati yung sitio leader na sinasabi nila. Ang nakakasakop daw po doon, parang sitio wawa na sinasabi nila, doon daw po nakita yung bayaw ko. Anong complaint po ng babae is na pumasok daw sa bahay nila. Ang pagkakakwento po ng complainant sa amin, pumasok sa bahay nila, tinanong daw niya kung sino ang hinahanap nga daw po yung tita namin, si Tita Diding. Ngayon, hindi naman po nila kilala. So, tinanong daw po nila ulit, ang sabi, sinundan daw niya yung anghel na pumasok dun sa bahay. So, alam na po nila, kahit yung complainant po, alam na nakakaramdam na po siya na parang wala sa sarili yung bayaw ko. Kasi kinakausap naman po nila, sumasagot. Ang masama lang po, parang binugbog pa po kasi yun po ang sumbong ng bayaw ko sa amin, binugbog nila ako. Yun po ang sinabi niya, makita namin siya. Ayon sa may-ari ng bahay na umano'y pinasok ni Popoy, iminungkahi pa raw ng mga pulis na iligaw na lang ito sa halip na iproseso ang reklamo dahil kung mapatunayang may problema sa pag-iisip, mababaliwala rin daw ang kaso. Sinabi pa ng pamilya na bago pa siya inilayo, na ibigay pa ni Popoy ang kanyang address. Ngunit sa halip na makipag-ugnayan sa barangay ng kanyang tirahan sa Pasig City, mas pinili umano ng otoridad na iligaw siya. Tapos nadulas pa po yung babae kasi dinala daw po nila ng munisipyo, station ng pulis. Dahil ang sabi daw po ng pulis, kung i-complain at mapatunayan na wala sa sariling pag-iisip, parang mababaliwala ang complaint. Gagastos lang si complainant. Parang yung babae po na complainant, hindi na nagtuloy. So ang sabi daw ng pulis, iligaw na lang daw nila. Kung hindi pa sinabi nung babae na complainant at hindi siya nadulas na sabi daw iligaw. Opo, yun daw sabi sa kanya ng pulis, station ng Binangunan Municipal. Tinatanong namin kung sino yung pulis na nagsabi sa kanya iligaw yung kapatid namin, hindi niya masabi. Iniligaw daw nila. Sinunod nga ng barangay tanod at saka nung complaint, iligaw yung kapatid ko. Doon daw nila binaba. Sabi ko na, totoo sabi ng mga residente. Parang may mga sira ulo dinadala nila sa lugar na yun. Nililigaw nila. Sabi ng mga residente doon, napansin ko din na parang totoo nga. Kasi habang nire-rescue namin yung kapatid ko, may mga nagkalat doon na mga baliw. Oo nga, no? Oo, doon sa barang, ma'am, mabuhay, mahabang parang. Biro niya, doon nila dinala yung tao, hindi nila inisip na baka mamaya may naghahanap na kamag-anak. Lalo't nasabi naman ng kapatid ko kung saan siya nakatira. Ang alam ko, pwede sila makipag-coordinate sa barangay na binanggit ng kapatid ko. Diba? Hindi nila ginawa. Kung pamasahe, gasolinan, lang naman, pwede naman nila sabihin. Maibalik lang nila ng maayos yung kapatid ko, hindi yung niligaw nila ng gano'n na akala mo pusa. Di mas lalo kami nahirapan. Paano kung hindi na namin makita ang tuluyan yun? Paprobinsya na yun eh. Kaya doon ako galit na galit sa kanila. Inis na inis ako na gusto ko na akong manakit, hindi ko magawa eh. Gusto ko na talaga mahanap ang kapatid ko. Hindi nila masabi kung saan itinon over. Yung pala naman kasi, iniligaw. Wala ka nga naman pala hahanaping
police station doon kasi niligaw mo eh. Ang kwento naman po nung tanod na nagdala, umalis na raw po sila, pinuot na kasi pakawalan na lang daw po. O, ang kaso sir, ang layo ho ng pinagdalhan sa munisipyo, napakalayo pa po. Siguro babiyahe ka pa naman 1 oras. Halos, pag sabi ho nila, tumawid na lang daw ho kami pababa doon, Cardona na yun. Diba? Makatarungan ba na, kung gusto talaga ho nilang pauwiin nyo, makipag-contact sila sa Pasig. May address naman Pasig na binigay, Floodway, Pasig. Hindi ho nila ginawa. Niligaw. Literal na niligaw kasi yung pinagdalhan, bundok. Ilang oras po kami nag-antay. Ang simpleng sa tanong namin sa kanila, ganun lang eh. Saan dinala? Sang stasyon? Sinong pulis ang tumanggap? Yun lang hindi masabi. Dahil nagkakagulo na ho kami, ang hinahabol ho namin yung oras. Dahil umaga pa lang ho nila napakawalan eh, di ba? Hindi ho namin kabisado. Kaya sabi ko sa kanila, sige, ganito na lang po. Total kayo ang may nakakaalam sa lugar na to. Wala po kaming alam sa lugar na to. Kayo makipag-coordinate, i-assist nyo kami para mahanap yung bayaw na. Yun po ang sabi ko sa kanya, saan yung iniwanan? Ganun po, hindi napilitan po sila, in-assist po kami. Kung saan po nila dinamping yung bayaw ko, doon din ho nila kami dinala. Iniwanan lang ho nila doon. Kaya so ang katwiran, sabi po ng mga tanod is nagpababa na daw po sa kanila. Tama po ba yun? Alam niyo naman nilang wala sa tamang pag-iisip. May mga pananakot pa yung mga yan. Kasi pinakawalan po pala nila. Kasi yun daw ang utos ng pulis, iligaw. Tinatanong ho namin sila kahapon, anong pangalan ng pulis? Hindi daw nila alam. Sa ngayon, nananawagan ng pamilya ni Popoy ng agarang investigasyon at hustisya sa umano'y kapabayaan at maling pagtrato sa kanilang kaanak. Hinihikayat din nila ang publiko na maging mulat sa ganitong mga kaso upang hindi na ito maulit sa iba. Isa pa po sa kinocomplain namin ang blatter. Asan ang complainant sa blatter? Kasi hindi naman ho tayo mangmang sa ganun. Pag nag-complain tayo at may complainant na nireklamo tayo sa Barangay Matik, may complainant po yun, di po ba? At kita naman po sa CCTV nila na may dumating na complainant kasama ng bayaw ko dumating sa barangay hall. May CCTV sila eh. Walang nakapirma. Kahit pirma sir, kahit pangalan, wala. Kahit contact. Kasi sabi ho sa amin kahapon na makita na ho na bumalik daw kami ng Barangay Tagpos, may pipirmahan daw kami. Hindi na ho kami bumalik. Wala ho silang sinabi kung para saan. Hindi na ho kami bumalik. Doon pa lang ho sa pagbablatter po nila, maling-mali na po sila eh. Ano ho namin ang hahabulin namin? Anong pangalan ng hahabulin namin? Di po ba? Sa Barangay Tagpo, sa mga tanot, saka sa kapitan po nila, sana naman po i-train nyo ng maayos. Itrato din po nila ng maayos. Hindi ho basta na lang sila humusga kung anong nakita lang nila. Kasi hindi naman ho masasamang tao lahat na mapapadpad sa lugar ninyo. At wag naman ganun. Maging makatao naman kayo. At hindi ho mga pusa na pasa na lang ipapaligaw. Hindi ho mga hayop yung mga yan. Tao po yan. Naghahanap din ho kami. Gusto ko magbayad yung mga yan eh. Kasi may katibayan kami na yung kapatid ko, hindi yan hindi magnanakaw, may karamdaman yan. Tsaka hindi yung may papasok lang sa bahay ninyo, hindi naman mananakit. Magtatanong lang. Wala namang ginawang pananakit yung kapatid ko eh. Kung kasalanan lang naman niya is pumasok, hindi naman siya gumawa ng move para sila isaktan. Bakit bigla nilang inupakan ng ganun, di ba? Mga sinungaling sila doon eh. Hindi daw nila inupakan ng kapatid ko, hindi daw nasaktan. Eh ano yung pasaan ng kapatid ko? Mga sinungaling yung barangay dyan sa barangay Tano dyan sa Tagpos na yan. Kulang pa nga yung ginawa ko sa kanila eh. Diba? Sa gigil ko. Eh paano kung hindi ko na nakita yung kapatid ko? Umabot na ng gabi, nagdilim na. Paano na? Palitan nila yung nila dyan. Hindi maganda yung nila dyan eh. Patakaran nila, yung rules nila. Ang pangit, hindi ganon. Ang alam ko sa mga ganyan, nagka-training yan, diba? Dapat alam nila yung mga ganyan. Bakit ganon sila? Walang proper na Ganon ba ginagawa nila? May address naman eh. Dapat kakipag-ugnayan sila. Bukas ang iNews Pasig sa pahayag ng kabilang panig. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.